Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay pag-uusapan naman natin kung saan bang magandang tumira. Sa Pilipinas ba o sa Canada? At bago po tayo magsimula ay gusto ko lang pasalamatan yung aking mga subscriber. At alam niyo po ba na hindi lang subscriber ang turing ko sa inyo. Kayo po ay itinuturing ko na ring mga kaibigan, bago kong kaibigan sapagkat sa pamamagitan po ng pagla-like nyo or pagko-comment sa mga videos ko ay parang nararamdaman ko na kaibigan na rin po ang turing ko sa inyo. Ayun po. So, sa mga bago naman pong makakakita ng video ko at magsasubscribe kayo, ay salamat po in advance. At doon naman po sa bago pa lang ay sana po huwag kalilimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell button at all para updated po kayo sa mga latest videos ko. Ayan po. So, ang topic po natin is saan ba magandang tumira? Sa Pilipinas ba o sa Canada? Para po sa inyong kaalaman, ngayong Mayo ng taong ito, 2021, ay magse-17 years na po kami dito sa Canada. So dumating po kami dito noong 2004 as independent immigrant dito. Kasama ko ang aking misis at saka 3 anak. At noong dumating po kami ay mahirap ikumpara ang kalagayan namin dito sa Canada at sa Pilipinas. Kasi dahil bago pa lang kami is siyempre nangangapa pa po kami kung alin talaga ang maganda. At ngayon na masasabi kong medyo matagal na rin kami dito, sabi ko nga po is 17 years. So siguro parang may karapatan na rin ako na magsabi kung ano ba ang pagkakaiba ng buhay sa Pilipinas at saka dito sa Canada. Simulan po natin sa halimbawa, binata po kayo or single or dalaga kayo na dumating dito sa Canada. Halimbawa po dito sa Quebec. Pag-usapan po natin talaga in detail. Halimbawa po, kung kayo ay single na dumating dito sa Canada, nag-iisa po kayo. Halimbawa po, ano po ang inyong magiging pangkaraniwang gastusin? Kung halimbawa po ay uupa kayo ng 1 kwarto para sa inyong tirahan, halimbawa po ang gastos nyo is $500 per month. Ano pa po ang inyong mga gastusin? Halimbawa po, siyempre kakain kayo, breakfast, lunch, dinner. Halimbawa po, ilagay na lang natin sa ang breakfast is $5. $10 yung tanghalian nyo at hapunan nyo is $10 also. So, $25 po yon. Kung halimbawa po sa times 30 days, so magiging 750 po ang gastusin nyo. Kung halimbawa po papasok kayo sa trabaho, magko-commute kayo, sasakay po kayo ng public transport, bibili po kayo ng bus pass, so ilagay na po natin na 125 ang gastos nyo sa public transport. Ano po ang pangkaraniwang gastusin? Halimbawa, meron po kayong cellphone, kailangan nyo at least 20 gigabytes. At
$75 po yon. Depende sa company na telephone company na magbabayad kayo. Ito po ay yung 75 ko is ibinasi ko sa kasalukuyang cellphone ko. Siyempre, nag-YouTube tayo, nood ng mga videos. Yung 20 po ay ayos na sa akin for 1 month. Maglagay po tayo ng $100 na additional na expenses nyo. Kung halimbawa, minsan gusto nyong mag-shopping, kung gusto nyo lang po. So, ilagay natin yun sa 100. So, ang total na expenses nyo po, kung susumahin natin lahat yon is $1,550 per month. At kung siyempre po, dumating kayo dito, magtatrabaho, ilagay naman po natin ang sahod nyo sa average dito sa Quebec is let's say $14 po ang sahod nyo. Kasi nilagay ko na po sa 14 kasi depende po sa, lalo kung bago kayo dito, siyempre po baka mag-start kayo sa mga minimum pay at baka naman naswertehan nyo, mag-start kayo sa medyo mataas. Depende po sa klase ng trabaho nyo. Kaya nilagay ko na po sa 14. Medyo makatotohanan po yon. So kung $14 po per month is $14 per hour times 8 hours na magtatrabaho kayo, so $112 po yon sa isang araw. Kung 5 araw kayo magtatrabaho, ang total po is $560. At i-times po natin sa isang buwan, 4 weeks, 560 times 4 weeks equals to $2,240. Siyempre po, magbabayad po kayo ng mga tax. Ito po ay base sa pangkaraniwang deduction na rin na ikakalta sa inyo. So, yung $2,240, let's say, or assuming na yun po ang sahod nyo, meron po kayong babayaran na federal tax na average is $104. Meron po kayong provincial tax na tinatawag, $124. Meron din po kayong babayaran na EI or employment insurance, $26.43. Ano po yung EI? Yung EI po or employment insurance is kapag halimbawa nawalan po kayo ng trabaho, na-retrench kayo o kung ano man mangyari, kamukha po ngayon, may pandemic, nawalan kayo ng trabaho, pwede po kayo mag-apply ng EI. Babayaran po kayo ng government habang wala kayong trabaho hanggang maximum po ng 9 na buwan. Ang government po ang magpapasahod sa inyo. At ano naman po ang additional na deduction pa? QPP na tinatawag or Quebec Pension Plan. Ito po ay binabawas sa inyo kada sahod para pag nag-retired po kayo at the age ng 60, 65, meron po kayo matatanggap na Quebec Pension Plan kung nandito po kayo sa Quebec. At meron pa pong tinatawag na QPIP or Quebec Parental Insurance Plan na amounting to $11. So pag ito-total po natin yung lahat ng mga deduction na yon sa isang buwan, 381 po. So i-minus po natin doon sa sinahod natin ng isang buwan na 2,240. So ang matitira na lang po dito sa binatang nagtatrabaho is 1,859. Ngayon, ibawas naman po natin sa sinabi natin kanina na 1,550 na expenses natin. So, ang matitira na lang po is $300 or $309 to be exact. Iyon po ay kung magtatrabaho kayo ng 7 a.m. to 3 p.m. 8 hours. So, ang pangkaraniwang ginagawa po ng mga Pilipino dito, dahil
Alam niyo naman po ang mga Pilipino, masisipag. Eh, siyempre ano pa po ang gagawin nyo? After ng 3 p.m., mahaba pa ang maghapon, may gabi pa. So, kumukuha po ngayon ng pangalawang trabaho. So, kung nagtrabaho po kayo ng 7 a.m. to 3 p.m., meron pa po kayong pwedeng makahanap ng trabaho na 4 p.m. kung gusto nyo hanggang 10 p.m. or 11 p.m. Assuming po na magtatrabaho din kayo ng Monday to Friday, kikita kayo halimbawa po ng additional na 1,000, i-add po natin doon sa 300 kanina na natira doon sa sahod nyo, doon sa isang first job nyo, meron kayong at least 1,300 per month. At kung may sinusuportahan po kayo sa Pilipinas na pamilya nyo, magulang, kapatid, eh, meron po kayong maipapadala na 48,100 pesos per month or 577,000 per year. Yun po ay kung ipapadala nyo lahat yung mga kinikita nyo dito sa pagtatrabaho nyo dito. Yun naman po, sa nakikita ko dito, sa mga nakilala ko rin, ganun ang ginagawa nila. Dahil, siyempre, nag-iisa sila dito. At kung meron namang kumuha sa kanila dito na kapamilya nila, kapatid, or magulang, or kung ano man, na doon titira, so siyempre, ibabawas nyo na po yung 500 na yung sinabi ko kanina na pambayad nyo doon sa isang kwarto na matutuluyan nyo. So, ito pong pinag-uusapan natin is kung nag-iisa kayo na dumating dito. At ngayon, pag-usapan naman po natin yung pamilya. Alam nyo po ba na dito sa Canada or lalo sa Quebec ay merong mga allowance yung mga bata. At ito po ay base sa family income or yung tinatawag na combined total income ng mag-asawa. Alam nyo po ba na dito ay may allowance ang mga bata na manggagaling sa Quebec na maximum ng 2,547 para doon sa anak nyo po na isa. Sa pangalawang anak nyo, may additional ding 2,547. So, mas marami kayong anak, mas marami pong allowance. Bakit po nila ginagawa yun? Kasi, kukunti po ang mga bata dito. So, ini-encourage ng government na mag-anak lang po yung mga pamilya dito para siyempre kailangan nga po nila ng tao dito sa Canada. At kung single parent po kayo, yung single parent is halimbawa nagkahiwalay po, nag-divorce or namatay po ang inyong asawa at kayo na lang po ang bumubuhay doon sa anak nyo. Meron po kayong additional na allowance na $893. At sa minimum naman po, kanina sinabi ko po is maximum, ang minimum na amount naman po na matatanggap ng pamilya sa Quebec is 1,013 sa unang anak. Pangalawang anak, 1,013 uli. Hanggang pangatlo, 1,013. At kung single parent naman po kayo, is ang matatanggap nyo na minimum is $356. Yung monthly na allowance naman po is iba naman yon. Yung monthly allowance is ibinibigay po yon sa mga pamilya rin na kung halimbawa po
is ang income nyo is 31,711. Iyon po ay base sa combined family income. For every child po na 6 years of age is meron kayong 563.75 per month or 6,765 per year. At kung doon naman po sa for every child 6 to 17 years old is 476.66 per month or 5,708 per year. So, liliwanagin ko lang po. Meron kayong matatanggap sa Quebec na every quarter. Ang every quarter po is katulad ngayong 2021, binigay po nila nung January 5 at meron nitong April 1 at meron nitong July 2 at yung last is October 1, 2021. Iyon po ay inaagahan nila. Yung October dapat pang December daw po yun o November dahil ang reason nila is para daw mas matanggap ng maaga dahil magpapasko. Iyon po yung every quarter na matatanggap. Yung sinabi ko kanina na maximum ng 2,547 or minimum ng 1,013. Depende po sa combined total income. At ito naman pong monthly na 563 is buwan-buwan po yon. Usually, first week of the month, ibinibigay po yon. At nagbibigay din po ang government ng yearly amount for the purchase of school supplies sa amounting to $105. Ito po kamukha ngayong 2021, ibibigay po ito sa July 2021. Yun pong pag-purchase ng school supplies. Amount po yun sa $105. At alam nyo po ba na dito is kung just in case na meron po kayong anak na handicap, ay nagbibigay din ang government na tulong para po doon sa handicap nyong anak. Kamukha po ngayong 2021, ang yearly amount po na ibibigay doon sa for your handicap child is 2,400. At meron din pong tinatawag na supplement for handicapped children requiring exceptional care amounting to $12,096. So, iyon po ang pagkakaiba ng binata at sa may pamilya. At kung may comment po kayo sa video ko, ay pakisulat na lang po sa comment section. At sa ngayon ay tatapusin ko na muna po ang aking video dahil baka naman po masyadong humaba at itutuloy ko na lang po uli sa susunod na video ko. So maraming salamat po at mag-ingat po tayo muli. Bye-bye po.